Good morning sa ating lahat. At ngayon ay itutuloy na natin ang ating pag-aaral at nasa chapter 4 na tayo ng Book of Hebrews. Last week ay tiningnan natin, pinag-aralan natin ang principle number 1 patungkol sa God's rest at nag-focus tayo sa verses 1 and 2. So ituloy natin ang ating pag-aaral at ito ang part 2 ng ating lesson 1, entering God's rest, at ang focus natin ay ang verses 3 to 5. Sa Hebrews chapter 4 verses 3 to 5, ipinapakita ng writer ang rest ng Diyos ay hindi isang bagong idea na nagsimula lamang sa Israel o kay Joshua. Bagkus, ito ay nag-ugat mismo sa creation account ng Genesis. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na ang rest ng Diyos ay hindi reaction sa kasaysayan ng Israel, kundi part ito ng eternal plan ng Diyos mula pa sa simula. So, ituloy natin ngayon ang principle number 2. God's rest was finished from creation. So, sa part na ito, inilipat ng author ang kanyang focus mula sa warning laban sa unbelief papunta sa isang malalim na pagtatalakay tungkol sa kapahingahan ng Diyos. Upang maunawaan natin ang argumento ng writer, tignan natin at basahin natin ang chapter 4 verse 3 to 5 ng Hebreo. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya dahil sinabi ng Diyos sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa nang likhain ang mundo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At sinabi rin sa kasulatan, hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Sa ating binasa sa Hebrews chapter 4 verse 3 to 5, makikita natin ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa kapahingahang iniaalok ng Diyos. Ano-ano ang mga ito? Una, faith opens the door to God's rest. Sa puntong ito, ipinapakita ng writer na ang papasok sa kapahingahan ng Diyos ay hindi nakadepende sa gawa o sa sariling pagsisikap, kundi sa pamagitan lamang ng pananampalataya. So mayroong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng sumasampalataya at ng mga taong hindi sumasampalataya, lalo na kung sino ang nakapasok sa inihandang kapahingahan ng Diyos. Tingnan natin ang chapter 4 verse 3a. Now we who have believed enter that rest. Ang salitang enter ay nagpapakita na may pagpasok at ang daan papasok ay walang iba kundi ang pananampalataya. Hindi ang faith mismo ang nagbibigay ng rest, kundi ang faith ang paraan kung papaano makakapasok ang tao sa rest na inihanda ng Diyos. So, ano nga ba ang argumento ng writer or ng author? Ang kanyang argumento ay simple pero napakahalaga, na ang mga sumasampalataya lamang ang tanging makakapasok sa kapahingahan ng Diyos. So, tignan natin ulit doon sa verse 3 sa Tagalog. Ganito ang kanyang sinabi, tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos. So, ang phrase na tayong mga sumasampalataya ay tumutukoy sa mga taong nagtiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Hindi sila nakapasok sa kapahingahang ito dahil sa kanilang sariling gawa, sa kanilang sariling pagsisikap, o sa sariling pagsunod. Hindi yon, kundi dahil sa kanilang pananampalataya. Sa konteksto ng Hebrews chapter 3-4, inihahambing ng author ang mga nasa church sa mga Israelitang lumabas sa Egypt. Bagaman nakita ng mga Israelita ang mga miracles ng Diyos,
Hindi sila nakapasok sa ipinangakong kapahingahan. Bakit? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pero ang mga tunay na sumampalataya naman ay nakapasok sa kapahingahang ipinagkaloob ng Diyos. Pangalawa, na katotohanan na itinuturo nito, God's rest originated at creation. Upang patatagin pa ang kanyang argumento, ipinakita mismo ng author na ang kapahingahan ng Diyos ay hindi isang bagong idea na nagsimula sa panahon ng Israel. Bagkus ibinabalik niya ang mga mambabasa sa simula pa lang ng kasaysayan upang makita nila kung saan talaga nagsimula. Basahin natin ang verse 3, C and 4. Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito mula pa ng likhain ang mundo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol sa ikapitong araw, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Kaya upang mapatunayan ito, itinuro mismo ng author ang Genesis chapter 2, verse 2. Na matapos na i-create ng Diyos ang lahat ng bagay, ang sinabi ng kanyang salita, siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Hindi ibig sabihin na napagod ang Diyos, kundi natapos niya ang kanyang gawa ng paglikha. So, ang kapahingahang ito ay naging larawan ng isang spiritual na kapahingahan na nais niya na maranasan ng kanyang bayan. So ipinapakita mismo ng mga verses na ito na ang kapahingahan ng Diyos ay hindi nagsimula sa panahon ni Moses o sa pagpasok ng Israel sa Promised Land, kundi ito ay bahagi mismo ng layunin ng Diyos mula pa sa simula ng kasaysayan ng tao. Pangatlo na katotohanan, unbelief excludes people from God's rest. Ito mismo ang kabaliktaran ng unang punto natin doon sa letter A. Kung ang pananampalataya ang daan sa kapahingahan ng Diyos, ang kawalan naman ng pananampalataya ang dahilan kung bakit hindi nakapasok ang tao rito. Tingnan natin ang verse 3b and verse 5. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya. Dahil sinabi ng Diyos, sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. Verse 5, hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin. So muling binanggit ng author ang babala mula sa Psalm chapter 95 upang ipakita na ang mga taong hindi nakapasok sa kapahingahan ng Diyos, hindi dahil sa kulang ang pangako ng Diyos, kundi dahil tumugon sila ng may kawalan ng pananampalataya. So, tignan natin ulit yung sinabi niya rito, na yung phrase na hindi nila makakamtan ang kapahingahang galing sa akin ay nagpapakita na seryoso ang bunga ng unbelief. Ang henerasyon na lumabas sa Egypt na kasama ni Moses ay nakakita mismo ng kapangyarihan ng Diyos. Pero dahil sa kawalan ng pananampalataya, hindi sila nakapasok mismo sa lupang pangako. Kaya ang babalang ito ay para rin sa mga mambabasa ng Hebrews. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi sapat. Kinakailangan ang pananampalatayang tumutugon at nagtitiwala sa Kanya. Ang unbelief ay nagsasara ng pinto sa kapahingahan ng Diyos. Kaya, ano ang application ng verses 3 to 5? Ano dapat natin gawin? First, live by faith, not self-reliance. Ang buhay ng isang mananampalataya ay araw-araw na pagtitiwala mismo sa Diyos. Hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating kakayahan, hindi sa sarili nating diskarte,
kundi pagsandig mismo sa Diyos sa bawat sitwasyon, sa bawat decision natin sa ating buhay. Ganito ang sinabi ng kanyang salita in Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ano ang ibig sabihin nito? Ang trust na tinutukoy sa Proverbs chapter 3 verse 5 dito ay hindi lamang isang simpleng agreement, kundi isang matibay na pagtitiwala at pagsandig na may kasamang surrender and dependence. So ang phrase na with all your heart ay tumutukoy mismo sa buong pagkatao. Hindi lamang ito basta't emotion, kundi isip, kalooban at desisyon. So ibig sabihin, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi isang partial o selective, kundi total surrender. Ngayon, ituloy natin. Sinabi niya roon, and do not lean on your own understanding. Hindi ito nangangahulugang bawal gumamit ng isip, kundi ito ay isang babala laban sa self-sufficient reasoning na hiwalay sa Diyos. Sa Hebrew concept, ang salitang leaning naman ay larawan ng pag-asa o pagsandal para sa stability. Kaya ang idea ay huwag tayong umasa sa sariling pangunawa bilang pangunahing gabay ng buhay, kundi isubordinate natin ang lahat ng iniisip natin, ng ating mga desisyon sa karunungan at gabay ng Diyos. Kaya sa atin na mga mananampalataya, sa mga kapatid ko na nanonood ngayon, huwag tayong bumalik sa mindset ng self-control at self-dependence. Pagkus sa bawat decision natin, manatili dapat ito na nakaangkla sa Diyos. Sa mga taong hindi pa naman talaga nila inilagay ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus, kung ang normal mong buhay ay walang tunay na pagtitiwala sa Diyos, kailangan mong i-check kung ang pananampalataya mo ay tunay o hanggang sa salita lang. Pangalawa na dapat natin gawin, live with eternal reality in mind. Ang kapahingahan ng Diyos ay umiiral na mula pa sa creation. Kaya ang buhay ng mananampalataya ay hindi dapat nakatuon sa mga pansamantala. Ano ang sinasabi ng kanyang salita in Colossians chapter 3 verse 2? Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Ang talatang ito ay bahagi mismo ng exhortation ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colose. Matapos niyang ilatag ang kanilang identity or yung kanilang bagong identity kay Kristo. Ngayon, sumunod diyan sa verse 2, ang command niya ay set your minds, ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip o mental focus, kundi tumutukoy mismo ito sa direksyon ng buong disposition ng tao, kasama ang ating values, ang ating priorities, ang decision making. Ngayon, ituloy natin yung sinabi niya sa verse 2. Ang things that are above ay tumutukoy naman yan sa realidad ng Diyos, sa kanyang kalooban at sa buhay na kay Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Samantalang ang things on earth ay hindi nangangahulugang lahat ng earthly life ay masama, kundi ang mga makalupang values na hiwalay mismo sa Diyos, tulad ng mga makasariling ambisyon, kasalanan, at mga temporaring priorities. So ang kaibahan ay hindi heaven versus earth bilang physical locations, kundi ito ay yung dalawang value systems, kingdom-centered thinking at earth-centered, self-centered thinking. Kaya tayong mga mananampalataya, dapat piliin natin diyan ang eternal priorities. Halimbawa, sa mga decision natin, piliin ang mga bagay na mayroong eternal value kaysa mga pansamantalang benepisyo. Hindi lang yon. Dapat i-filter natin ang ating thoughts,
I-check natin ang ating mga iniisip kung ito ba ay nakakatulong sa spiritual growth or ito ay nakakapaglayo sa ating Panginoon. Halimbawa, kapag stress o pressured ka, imbes na mag-focus ka sa anxiety, ibalik mo ngayon ang isip sa prayer at sa word ng ating Panginoon. Hindi lang yon. Dito itinuturo sa Colossians chapter 3 verse 2 na dapat na-affix ang ating kaisipan sa ating Panginoong Jesus. Huwag nating hayaang madominant ng mga earthly concerns ang isip natin. Dapat i-realign natin ito. Ang focus natin ay sa mga bagay na mayroong eternal value kay Kristo. Halimbawa, kapag napupuno ang isip ng stress sa work, problema, o social media comparison, consciously, ibinabalik ang focus sa prayer, sa Word of God, at syempre, ang ating identity kay Christ. Pangatlo na dapat natin gawin, take unbelief seriously. Una, talaga dapat isipin natin, assume faith is not saving faith. Ang inaakalang pananampalataya ay hindi tunay na nagliligtas na pananampalataya. Halimbawa, ganito, mayroong mga tao na umaattend naman sa church, nakakarinig ng preaching, marunong magsalita tungkol sa Diyos, mukhang Christian externally, pero ang assumption nila ay, I am a believer. Samantalang ang tunay na tanong ay, may tunay ba akong tiwala at pagsuko kay Kristo? So dito na natin ngayon makikita ang assumed faith, na ang assumed faith ay belief by association, habit, tradition, or exposure. Samantalang ang saving faith ay personal trust in Christ that results in real surrender and obedience. Ngayon, tingnan natin sa konteksto ng ating pinag-aaralan in chapter 4 ng Hebrews. Ang Israel ay nasa wilderness. For 40 years, nagpaikot-ikot sila. And in that 40 years, meron silang exposure sa God's works. Narinig nila ang mga pangako ng Diyos, pero hindi sila nagtiwala sa Diyos. At dahil doon, hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Ang problema ay ang kanilang unbelief. Hindi sila sumampalataya sa Diyos. So, hindi sapat ang pakiramdam na believer ka kung wala kang tunay na pananampalatayang nagtitiwala, tumutugon mismo sa Diyos. Ang unbelief ay nire-reveal niya kung ano ang nasa puso ng isang tao. Kasi ang unbelief ay hindi lang siya talaga intellectual doubt Ito mismo ay isang issue ng puso na nagpapakita kung ang tao talaga ay tunay na nagtitiwala sa Diyos o nanatiling resistant sa kanyang salita. Tulad ng mga Israelita. Nakita mismo nila ang mga gawa ng Diyos, pero hindi sila nag-submit sa Kanya. Kaya nga, sa lahat ng mga naririto, sa lahat ng mga nanonood, i-check natin ang ating mga sarili. I-check natin ang ating heart. Ako nga ba ay nanampalataya kay Hesus Kristo? Nawa, maging honest tayo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita namin po na pag-aralan. Maraming salamat po dahil ikaw ang siyang nag-e-enlighten sa amin. Dalangin ko po na hindi i-ignore ng aking mga kapatid ang conviction ng iyong banal na Espiritu. Bagkus, ito po ay kanilang tatanggapin at sila ay mananampalataya sa aming Panginoong Jesus. Salamat po, purihin ka aming Ama, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.